Ating tinatawagan ang ating beloved brother Tars Ed Kilang sa kanyang pagpapahayag kung paano siya pinaghimalaan ng ating mabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po, beloved testimony leader. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdarakila at pagsamba sa ating mahal na Panginoong Kristo po lamang. Dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Wildy Estrada Almeda. Blessed memory sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At pagbati na rin po sa ating mga beloved children. Pinupuri at pinapasalamatan po ang ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Way back 2012, mga minamahal, bago ko po makilala ang ating mahal na Panginoong Jesus. Ako po yung may karamdamang ulcer, mga minamahal, acute na UTI. Ngunit nung ako po'y binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sadyang napakabuti ng ating mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa pagbabago po ng aking buhay, mga minamahal, sa ganang akin, hindi ko po kayang baguhin ang aking pagkatao bilang isang bakla, mga minamahal. Ngunit sa habag ng Diyos, sa unat dalangin ng ating minamahal at ginagala na pastor, ako'y kanyang binago, mga minamahal, hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoong Jesus at dito na rin po ako binigyan ng makakasama na ating mahal na Panginoon sa habang buhay, mga minamahal, hallelujah. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay sa ating Panginoong Kristo po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved brother Tars. Masyadong napashortcut ata, no? Pagtayo pa lang, biglang umupo na agad eh. Dati po siyang bakla, mga minamahal, na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat yan po ang ginagawa ng buhay na Diyos sa ministeryong ito, nagbabago ng buhay ng tao. Narito po ang ating mga kapatid, beloved sister Susana Manhuyod. Amen. Praise God. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bumabati din po ako ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. At sa lahat po ng mga beloved children, patuloy na pag-alaala sa pinagpalang buhay at sa mga banal na turo ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati rin po ako sa lahat po ng mga mahal na po ng ating ginagalang mahal na pastor. Magandang tanghali po sa inyo, Be. At unat higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, nung wala pa po kami sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, marami po talaga akong karamdaman. Meron po akong pasma sa ugat, meron po akong ulcer, meron po akong kidney trouble. Ako po talaga, mga minamahal, ay nagmamanas na. Malabo po yung aking mga mata, mga minamahal. Sa mga doktor, albularyo, wala po akong kagalingan. At pinagpala po kami, mga minamahal. Napapatako po kami sa banal na gawain ng ating Jesus Miracle Crusades International Ministry. At ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Noong araw, mga minamahal, 1 taon po mahigit na hindi po ako nakakalakad. At ako po, mga minamahal, ay laging binubuhat, inaakay. Subalit sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mas hiling lang po ng ating ginagalang mahal na pastor, sa pamamagitan lang po ng telebisyon, 3 araw, mga minamahal, pinagpala po ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Natanggap ko po yung kumpletong kagalingan hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Ako po ay binigyan ng kalasugan at kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa mga biyaya, pagpapala na tatanggap namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay natatangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, beloved sister Susan Manhuyod. Narito muna ating beloved sister May Avenis. Abilis. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Double honor sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at sa ating loving memories po na ating beloved Mama Dear at sa ating beloved children at sa mga grandchildren po ng ating beloved mahal na pastor. Good afternoon po. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Isi-shorten ko na po.
Mag-asawa po kami na talagang naglingkod po sa mahal na Panginoon. Almost 30 years na po. Almost 13 years po kami na nagsama. Talagang hindi po kami binibigyan ng anak. Hanggang sa nag-decide po kami na meron po kasi kaming negosyo noon. Parang nagko-concentrate kami doon. Pero dumadalo po kami. Pero ang mahal na Panginoon po pala talagang may time po kasi na talagang ayaw po namin isara yung store namin dahil nanghinayang po kami sa magiging kita noon. Pero hindi po pala yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Binitawan po namin yung negosyo namin yun. Beloved husband ko na lang po ang nagtrabaho. Hanggang sa nagpagamit po ako bilang isang mga awit sa dako po ng main church. Ganun na lang po yung panalangin ko. Every time po na kumakanta po ako sa pulpit sa riser, sabi ko, mahal ng Panginoon, kahit isa lang, bigyan mo ako ng anak. Kahit maranasan ko maging isang ina, alam niyo mga minamahal, lalo po sa mga baguhan. 6 months po ako na nag-uniform na umaawit po bilang isang finest choir. Hindi ko po alam, may nakapansin po na aking mga beloved leaders na nag-iiba na po yung itsura ko. Hindi ko po alam na 3 months na po pala yung tiyan ko. Nung naka-uniform po ako na bilang isang mga awit, gaano po ang kabuti, mahal na Panginoon. Pinagkalawan po kami after 14 years po na pagsasama namin bilang mag-asawa. Binigyan po kami ng isang anak. Ganun po yung napakabuti po na mahal na Panginoon. At alam niyo pa po, hindi lang po isang binigay na mahal na Panginoon. Binigyan niya po kami ng 2 boys po na talagang napakabuti na mahal na Panginoon. Hindi man po karapat-dapat. Andiyan ang binigyan na katalinuhan sa kanila na mahal na Panginoon. Nakakasama po sila sa top student po ng school na pinag-aaralan po nila. Napakabuti na mahal na Panginoon. Ipapasalamat ko rin po sa mahal na Panginoon. Talaga pong sinubok yung pananampalataya ng akin ng beloved husband ko. Itong 2021 po, on 2022. Naramdaman ko na lang po na nagkaroon po ng hirap sa paghinga ko po. Every time po na nag-a-assist ako sa Soul and Soul, talagang andun yung paghirap na hirap akong huminga. Hanggang sa 1 week po yun, naramdaman ko na nabigla pong namanas yung paa ko. Hanggang pag-gising ko po, umaakyat na po yung manas na yan hanggang sa tiyan ko. Ang tiyan ko po parang naging 9 months po na may dinadalang bata na napakatigas po. Ganun na lang yung pag-aalala ng beloved husband ko dahil sa hospital po siya nagtatrabaho. Tanong niya po sa mga doctors na kaibigan niya, sabi niya, maaaring may tubig yung laman ng kaya siya namamaga. Hanggang sa nag-decide po kami na ipa-check up yun para po malaman kung ano pong dahilan, bakit ako hirap na hirap huminga. Hindi na rin po ako nakakahiga. Yung tulog ko po, nakaupo na lang po ako. Hanggang sa laman po sa today ko po na resulta ng aking examinasyon na barado po pala yung 3 valvula, yung 3 ugat po sa dibdib ko. Barado po yan, kaya po pala nalulunod siya sa tubig. Kaya hirap na hirap po ako huminga. Andun po na, ganun talaga, iniiwanan ako ng beloved husband ko, pero andun po yung takot niya. Baka hindi niya ako madatnan pa na buhay kasi hirap na hirap po talaga ako. Hindi po ako kumikilos sa bahay. Nakaupo lang po ako. Nagla-live lang po ako. Hindi na po ako nakakadalo. Pero andun po yung pagsisimikap ko sa mga Pilipino na makapagpuri sa Kanya. Hirap man ako, pero lumuluhod ako. Para sabi ko, mahal na Panginoon, kung kalooban mo, tanggap ko. Pero kailangan ihanda mo yung pamilya ko, mahal na Panginoon, dahil yung mga anak ko po, 12 years old lang po and 10, napakabata po ba nila. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ng beloved husband ko, mag-aayuno ako. Iniwanan niya po kami ng mga anak ko, wala po kaming kasama, hindi ko alam kung paano ko sila pakakainin. Pero hanggang sa natapos po yung pag-aayuno ng beloved husband ko, alam niyo po mga minamahal, pagdating po ng beloved husband ko sa kanyang pag-aayuno, nadatnyan niya po ako na nagluluto na po ng breaking niya. Andun po na unti-unti pong na-drain po yung tubig sa katawan ko.
na gusto na po akong dalhin ng mga doktor niya, na kaibigan niya na gusto po akong butasan sa tagiliran para po madrain yun. Pero hindi natin alam ang kaparaanan ng mga labay noon. Ano niya, pag-aayunan na beloved husband ko na sinasabayan ko po ng pupuri sa bahay. Kaya naka-recover po ako, nakabalik po ulit ako sa pag-awit. Pero itong December lang po, itong December 2026 lang po, grabe po yung atake na nangyari sa akin. Dahil meron na po akong mga napapaginipan na napakalaking kamay at sinasabi, halika na anak, magpaalam ka na. Ganun mo, sabi ko, malabay noon, kung kalooban mo, sige, pero hanggang sa ng 26 po, hindi na rin po ako nakadalo ng December na yon. Na-bedridden po ulit ako, halos makoma po ako, talagang hirap na hirap po ako. Hindi ko po pinapatawag ang beloved husband ko sa trabaho niya every time po na ina-atake ako. Pero yung time na po yun, pinatawag ko na po pati yung parents ko, yung mga kapatid ko, dahil nararamdaman ko po, kahibla na lang yung inilalabas na hangin sa katawan ko. Hindi na po tumatalab yung oxygen na nakalagay sa akin. Nung dumating po yung beloved husband ko, halos wala na po akong malay. Sabi niya, yung mata ko po, pikit na po yan. Pero dumadala yung luha sa mga mata ko. At ang huli kong sinabi, magpuri, magpuri, magpuri. Hanggang sa tumawag siya na kanyang beloved co-preacher po na pumunta sa amin ang aking beloved husband. Nagpuri po sila, gano'n po kabuti mga Panginoon. Dahil sabi ko gano'n, akala nila patay na ako kasi hindi na po ako kumikilos. Pinakuha ko po yung uniform ko, niyakap ko po yun. Hindi nila alam na yung nakuburi sila, naglalakbay na po ako. Napakalayo po ng nilakbay ko ng oras na yun. Habang nagpuri po sila, hanggang sa matapos po silang magpuri, nakamagpahinga po ako. At nagkaroon po ako ng malay ng oras na yun. Talagang kahit lanta po yung nararamdaman ko, hindi ko po may galawin yung buong katawan ko, pero nakatilat po yung mata ko. At nagsasalita na po ako. Ganun po yung kabuti ng mga lamay noon. At sabi ng aking beloved husband, dahil may gawain po noon na kinabukasan Friday, nakahiga pa rin po ako noon. Hindi pa rin po ako makakilos ng normal. Sabi ko, magla-live web na lang ako sa dako ng main. Hanggang maawit po yung joyful sa main church po. Sumagay po sa isip ko, dadalo ako. Alam niyo po, sa isip ko lang po yun, na sinabi ko, dadalo ako. Lumakas po yung katawan ko, bigla po akong tumayo. Nag-uniform, nagsuot po ako ng pansamba. Hanggang sa nang pumasok po ako sa dako po yan ng outreach po, ng isa po namin outreach. Nagulat po yung kasama ng beloved husband ko na co-preacher niya. Nung pumasok po ako, nakatingin po siya sa akin kasi po nung gabi po na iniwan niya ako doon. Halos lahat ng gulay po ako, hindi ko pa maigalaw ang buong katawan ko. Pero nakita niya po ako pumasok doon. Umupo sa upuan ko, nagpuri sa mga lapay noon at nakapag-assist pa po ako ng solemn noon na talaga pong andun yung pagbaba ng ilipnuwensya ng mga lapay noon. Talaga naramdaman ko yung presensya ng malamay noon. Yung binigay na kalakasan. Alam ko po na 100% po ako pinagaling ng malamay noon. Dahil 2 weeks ago po, umakyat po kami sa Mount Parawagan. Hindi ko po alam na ganun po kataas yung bundok na yon. 5 kilometers po yun at naakyat ko po yun nang walang hirap. Ganun po kay Buti malamay na nang may sakit po sa puso. Hindi makakakyat ng ganun kataas na bundok. Pero kahabagan po na mahalapay noon, naakyat ko po yun. Kasama po yung aking beloved husband. At nagpapasalamat din po kasi mahalapay noon, hindi man po karapat-dapat. Patuloy niya po kaming ginagamit ng aking beloved husband sa kanyang banal husband. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. God bless you po, beloved Sister May Avenir. Ay patuloy mga minamahal makinig ng mga buhay na patotoo at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon.
we would like to give the opportunity to our beloved engineer, Adriel Manalo. Praise the Lord. Siya na po magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglawalhati, pagdadakila, pagparangal, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal pang Kristo po lamang. Taos pusong pagbati at paggalang sa ating minamahal gagala, Pastor Evangelist Willis Rada Almeda, the time prophet for loving God and to His beloved children. Patuloy na paglaala sa pinagpalang buhay sa mga banal na turo ng ating minamahal gagala sa Pastor. Din sa libela, nagpakot po kayo sa magandang umaga po, hapon po sa ating minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa natin minamahal na mga aral. Sa inyo po mga minamahal ko mga kapatiran at sa ating pong beloved Mr. Phil, beloved Ate Lots po, beloved Kuya Kim, beloved Ate Yana, beloved Kuya Paul, beloved Ate Sai. Welcome po kayo sa San Pascual Outstation po natin dito mga minamahal. Puri ng mahal na Panginoon. Happy 10th Church Anniversary! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga kabutihan nating dakilang Diyos. Taong 1994 po mga minamahal ng makakilala po ang aking minamahal ng mga magulang sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung panahon po na yan, yung aking beloved Papa po meron siyang pangarap. Pangarap po niya mga minamahal, siya po maging isang matagumpay na politiko sa lugar na ito, minamahal. Subalit nung nakilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, isang bagay po yung tumimo sa puso niya. Mahalagang maglingkod sa tao, mahalagang maglingkod sa bayan, pero napakahalaga na paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya iniwanan po niya ang kanyang pangarap. Kami po ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nanirahan po kami sa dako po ng mataas sa bayan, Lemery, Batangas. Yung aming unang bahay na tinirahan doon, minamahal yung tapat po ng chapel. At doon po dumanas po kami ng grabing hirap ng buhay. Wala kaming makain, walang maibayad sa bahay. Pinapalayas kami, pinuputulan ng kuryente ng tubig, minamahal. Yung aking minamahal ang mga magulang, wala silang maisupply sa aming mga pangailangan. Pero kami po nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. May mga pag-uusig sa lugar na yan, sa aking minamahal ang mga loved ones namin, minamahal. Pero napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kinahabagan kami ng Diyos, kami makapanatili sa paglilingkod sa Diyos. Maging sa eskwelahan na aming pinapasukan ng panahon na yan, mga minamahal, yung aming mga teachers, yung principal, pinapakiusapan ng aking beloved Papa na kami po itanggapin dahil late po kami pumapasok noon, minamahal 325 pesos na tuition fee. Hindi po mabayaran ng aking minamahal ng mga magulang. Sabi ng aking beloved Papa sa principal, pakiusap po, tanggapin yung aking anak, aking mga anak, dahil darating ang panahon kami pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam nyo minamahal, sabi ng principal, anak ka kasi ng anak, hindi mo naman pala kayang pag-aralin. Sabi ng aking beloved, darating po yung time, pagpapalain kami ng mahal na Panginoon. Yung aming mga loved ones, ganun din, minamahal, inuusig ang aking beloved Papa. Pero sabi ng aking minamahal ng mga magulang sa kanila, darating yung time, pagpapalain kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam nyo, minamahal, habang kami nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, nung panahon na yan, kahit wala kaming makain, minamahal, nung panahon po ng aming trials, alam nyo mga minamahal, dumaan kami sa grabing hirap, pero ang himala ng mahal na Panginoon, kami po'y nag-aaral, binigyan kami ng karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam nyo, minamahal, hallelujah, yung principal, pinatawag po uli yung aking beloved Papa, sabi sa aking beloved Papa, Mr. Manal, pwede pang dagdagan mo yung anak mo. Sabi ng aking beloved, bakit ko po dadagdagan? Sabi nyo, anak ko ng anak, sabi ng principal, wala na kaming mailaban kasi nung time po na yan, binigyan kami ng karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam nyo, minamahal, hanggang sa unti-unti po, pinagpala kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po kami ng mga sasakyan nung panahon na yan. Nakita ng aming mga loved ones na totoo yung Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Kaya minamahal, sila po ay nakumbinsi na totoo yung Diyos na ating nakilala. At alam nyo, mga minamahal, noong taong 2019, dumaan po uli kami sa trials, minamahal. Yung trabaho na aking beloved Papa, nawala po yan, yung kanya pong, yung source of income namin, minamahal. At ako po'y nag-aaral noon, third year college at that time. Hallelujah, at alam nyo, minamahal, how many times nakikiusap ang aking beloved mama sa akin na ako po ay tumigil na sa aking pag-aaral. Minamahal, dahil nandun po kami sa kahirapan. Pero nandun po yung kasigasigan ko na ako po yung mag-aaral dahil gusto ko po makatapos ng pag-aaral, minamahal. At alam niyo mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon. Hallelujah, kahit po may mga discouragement at that time, ako po yung pumapasok sa school, nakikiusap sa aking mga professors, sa aking mga professor, mga minamahal, na ako po yung payagan, na ako po yung mag-attend ng klase, minamahal, kahit hindi pa po ako maka-enroll. At alam niyo minamahal, himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, may time po na ako yung pinapayagan, may time po na ako yung napapahiya, minamahal, pero bahagi ng buhay na kailangan pagdaanan ng Kristiyano, minsan may pagsubok at kahirapan, mga minamahal. At alam niyo po minamahal, yung aking beloved Papa that time, napilitan siya magtinda noon ng ice candy, magtinda ng prutas, minamahal, para lang kami po yung makatawid ng panahon na yan. At napakabait ang Diyos dahil hindi po kami hinayaan ng mahal na Panginoon manatili po sa ganang kalagayan. Unti-unti po inahon kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo mga minamahal, nung panahon po ng aming review, hallelujah, nung panahon ng review namin for our board exam,
Tatlong phases po yung review namin, minamahal. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Every phase, minamahal, meron po yung pre-board exam. At alam nyo, minamahal, lagi po ako nandito sa gawain nating pinakamamahal na Panginoon. Kung ano po, kung saan po ako inuutusan, pumupunta po ako, nagba-Bible study, minamahal. Kung saan po ko utusan ng aking minamahal ng mga ate at kuya, minamahal. Pumupunta po ako para putugunan ng tungkuling binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. May time po na nagkanda bagsak na po yung aking mga exams. Minamahal, may mga evaluation exams na hindi po ako nakukuha dahil nandun po ako sa mga Bible study, minamahal. At napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po yung palagi nananalangin sa mahal na Panginoon. Kahabagan mo po ako. Kahabagan mo ko, mahal na Panginoon. Ako po yung makatawid ng phase 2. Alam nyo, minamahal, dahil pagtapos ng pre-board exam namin, pero mga minamahal, nung nag-pre-board exam kami, minamahal, nandun po yung, bumagsak po yung aking exam, pero himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinalusot po kaming lahat, minamahal, ng phase 2. At yung phase 2 namin, minamahal, nagkaroon po ng higpitan. Mga minamahal, dahil yung aming beloved din, gusto po niya na kami po yung magsama-sama, mga minamahal, para po kami mag-review, minamahal. Ayoko pong pumayag dahil gusto ko po lagi po ako nandito sa malapit sa chapel para makapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nung panahon na yun, akala ko minamahal, hindi niya po ako papayagan dahil nagkaroon po ng online meeting at that time. At alam niyo, mga minamahal, ang sabi po nung din namin, kinakailangan magsama-sama. Nung tinanong po ako, minamahal, yung lahat ng mga classmates ko po, hinihigpitan niya, minamahal, na kinakailangan magsama-sama sila para sila po yung mag-review. At alam niyo, nung pagdating na po sa akin, kahit hindi po maayos yung performance ko that time, sabi nung isa naming head, minamahal, hindi mo pwedeng higpitan niya si Manalo dahil marunong yung batang yan, minamahal. Nakita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung aking pong pagsusumamo, mga minamahal. Alam niyo, napakabait na mahal na Panginoon. Hallelujah. Panahon po ng krusada, kagaya nito last year, kami po namimigay ng paanyaya. Nandun po ko sa school, minamahal, minsan, nagtitake po ako ng exam, tinatawagan ako na aking beloved papa. Sabi niya, anak, nasan ka? Sabi ko, pa, nandito ako sa school, nag-exam ako. Iwanan mo yung exam mo, maghahayo tayo. Sabi ko, paano ako papa? Sabi, ipapasa ka ng mahal na Panginoon. At may panahon, minamahal, na ako'y, para bang nagda-doubt ako, minamahal, na dahil alam ko sa sarili ko, hindi po ako makapag-review na mahaba, minamahal. After po niyan, mga minamahal, nung nagkaroon po ng krusada sa dako ng Chaong Quezon, nandun po beloved Minister June. Nung lumapit po ko para magpa-pray over, mga minamahal. Alam niyo po, ang sabi sa akin, unahin ang mahal na Panginoon. Kaya tuwan-tuwa ako, mga minamahal, mahal na Panginoon, tama po pala. Kahit hindi ako nagre-review, inuuna kita. Sabi kong ganun, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, napakabait na mahal na Panginoon. After po ng krusada dito, minamahal, wala po akong time para mag-aral, even the formulas. Hindi po ako nakapag-memorize, minamahal. Dahil nabisi po kami sa pag-prepare po sa lugar na ito. Alam niyo, last year, after ng krusada, meron kaming pre-board exam. Bumagsak po ako dun sa isang subject namin, minamahal. At alam niyo po yung phase 2 na yan, yung phase 3 po namin, decision po yan, minamahal. Pagbagsak ka dyan, automatic akit ka na Manila para ikaw mag-review at alang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung kinausap ko po yung dinanalangin ako sa mahal na Panginoon, ayoko pong umakit ng Manila. Kasi gusto ko dito lang ako sa malapit sa chapel para lagi kitang pupurihin. Lagi kitang pasasalamatan. Sabi ko sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, napakabait ang mahal na Panginoon. Pumasok po ako dun sa office ng din, kinausap ko po, sabi ko, Din, sabi niya sa akin, bakit hindi ka vaccinated? Tinanong niya ako, minamahal, nagpatotoo ko ngayon, mga minamahal, from Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by our beloved Noble Pastor, ang Diyos po namin ay buhay. Kinuwento ko, mga minamahal, yung mga himalang ginawa ng mahal na Panginoon nung panahon ng krusada, na maraming pinagaling ng Diyos, minamahal. At sabi ko, Din, kaya bagsak po yung exam ko dahil nag-prepare po kami. Pero payagan mo ko, dito lang ako sa Batangas, magre-review doon lang ako sa tapat ng chapel, may apartment doon ako mag-aral. Lagi kong pupurihin ang mahal na Panginoon, ipagpe-pray ko yung kabatch namin, lahat kami pa ipapasa ng mahal na Panginoon. At alam niyo, mga minamahal, pinayagan po ako ng din. Dalawa lang kami nung aking classmate, meron po akong classmate noon na same panahon ng review, minamahal, dahil ayaw niya magpa-vaccine. Dalawa po kami lang na hindi umakit ng Manila, yung mga classmates ko nagkakiyatan ng Manila. Sabi niya sa akin, sige, papayagan kita. Pero sa isang kondisyon, lagi kang magre-report sa akin. Every week, bibigyan kita ng special exam. Titingnan ko kung ikay natututo. Anong araw ka pa pwede? Sabi ko, Din, wag mo kong bigyan ng exam ng Wednesday. May church po ko. Friday, wag mo kong bigyan ng exam. Pag Sunday at Saturday po, nasa Bible study ako, wag mo kong bibigyan ng exam. Sabi niya sa akin, sige, kung anong araw ka pwede, mag-chat ka sa akin. Alam niyo, mga minalapakabait ng Diyos. Hallelujah. Lumipas po yung phase na yan, minamahal. Gandun na po kami sa phase 3. Yung mga classmates ko, busy sila doon sa Manila nagre-review. Ako po nandito lang. Minsan tinatawag ako na aking beloved papa, anak,
samahan mo ako mag-Bible study. Tapos minamahal, sabi ko sa mahal na Panginoon, kabagan mo ko dahil pangarap ko maging isang ininyero. Dahil noong panahon na dumaan kami sa pagsubok, mga minamahal, sabi ko sa mahal na Panginoon, malapad na maging ininyero ko para sa aking mga magulang, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, pero sabi ko, susunod ako sa iyo. Kung utusan ako ng ating minamahal na mga mangaral, ako'y pupunta doon sa mga Bible study, iwanan ko yung aking pag-aaral. At alam niyo, mga minamahal, ang dami ko pong na-miss na mga reviews namin, minamahal. Pero napakabait ang Diyos. Minamahal. Panahon po ng krusada sa Kalapan, tumawid po ulit kami doon, iniwanan ko yung aking review. Yung himala na mahal na Panginoon, sabi natin, mag-report ka sa akin every week. Hindi po niya ako pinatawag, mga minamahal. Kaya malaya po ako nakapunta doon. Nakapamigay kami ng mga panyaya sa ating minamahal na mga kababayan na nangangailangan ng kaligtasan, minamahal. At alam niyo, mga minamahal, after po niya, nung uuwi na kami, minamahal, nung nagpa-pray over po ako sa ating beloved Minister Podge, ang sabi niya sa akin, lahat ng meron ko yung pag-gamit niyo sa mahal na Panginoon. Sabi ko, malabot, tama talaga. Unahin ka talaga. Iwanan ko yung aking pag-aaral. Susunod ako sa sabi ko sa mahal na Panginoon, mga minamahal. At alam niyo, minamahal, nung panahon po na magkakaroon ng GMYC Olympics, gusto ko pong maka-join yung beloved mama ko. At that time, ayaw na niya. Sabi niya, anak, mag-review ka na. Hindi ko alam kung papasa ka kasi hindi ka nag-aaral. Sabi ko sa akin, beloved pa, gusto kong magpunta doon para mag-join kami lahat, kompleto kami ng mga choir natin dito. Alam niyo, minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sa unang dalangin na ang minamahal ginagala ng pastor. Kabagan mo ko, puntahan namin yung tin. Kinausap namin yung tin, mga minamahal. Pinayagan ako. Imposible yun dahil final pre-board exam namin, minamahal. Schedule po ng Olympics, minamahal, pero pumayag. Sabi niya sa akin, anong araw mo ba gusto mag-take? Huwag mong problemahan yung pre-board mo. Ang problemahan mo, paano ka mag-take ng board exam dahil hindi ka vaccinated. At alam niyo, mga minamahal, napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nung naandun po kami, minamahal, sa dako po ng Marilao, tumatawag yung mga classmate ko, sabi niya, automatic pala, pasado na tayo, imposible yun, minamahal. Nipasa kami lahat dahil yung sinundan namin batch, hinold po yun dahil mga bumagsak sila doon sa final pre-board exam. Kaya na-extend yung review nila, mga minamahal. Pero kami, pinasa kami lahat ng batch namin, pinayagan kami mag-take ng board exam. At nung board exam, magbo-board exam na, mga minamahal, GMYC concert, lumapit po ko sa ating beloved Minister Phil. Alam niyo, mga minamahal, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi sa akin ng ating beloved Minister Phil, congratulations in advance. Claim the victory in Jesus' name. Tuwa-tuwa ako, mga minamahal, dahil alam ko po sa sarili ko kung wala akong mahabang review. Marami po ako na-miss ng mga reviews namin, mga minamahal. Pero totoo yung pangako ng Diyos. Totoo po yung pangaral ng ating minamahal kay Gala Pastor. Totoo po yung pangaral ng mga beloved children, mga minamahal. Alam niyo, nag-take na po ako ng board exam. Wala pa akong kaalam-alam. The first day namin, mga minamahal. Ilan lang po yung nasagutan ko. Naalala ko po nung pumunta sa CR. Nagdalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tapos yung exam namin, hinulaan ko po, mga minamahal, kinantahan ko na lang. Dahil sabi ko, mahal po, lagi naman po kaming tinuro magpuri na magpuri. Kaya nung panahon ng board exam, nagpupuri po ko sa mahal po. Nasa unahan ko po yung proctor. Kahit medyo nahihiya na ako, mga minamahal, dahil wala na akong may sagot. Kung saan po tumigil yung song na pinapaisip ng mahal po, yun po yung sinasagot ko, mga minamahal. After 1 week nang lalabas na yung result, mga minamahal, pinasa po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Nakila ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. After po niyan, pumunta po kami doon sa school namin, minamahal. Dahil po merong ceremony para sa newly licensed mechanical engineers. At alam niyo, nakita ako na aking din. Sabi niya sa akin, bakit nandito ka? Bakit nandito ka? Yung mga classmates mo bumagsak sa Manila, nag-review sila doon for 3 months, tapos ikaw nandito ka. Sabi ko, din, totoo pa ako na mahal pa noon. Pinasa po ako na mahal pa noon. Sabi sa akin, ang lakas mo sa Diyos. Ang lakas mo sa Diyos. Sabi sa akin, ganun, mga minamahal. At after noon, mga minamahal, one time, may kausap niya po yung mga matatalino namin professors, mga top-notchers, mga juniors namin, minamahal. Pinatawag po ako. Sabi niya sa akin, Engineer Manalo, halika dito. Halika dito. Tapos nasabi, mga minamahal, kilala niyo to si Engineer Manalo? Hindi ito ang dami nitong pakiusap nung panahon na siya nagre-review sa akin. Yung mga klase niya umakyat sa Manila, siya nandito lang. Pero siya pinasya ng kanyang Diyos. Ang lakas niya sa Diyos. Tinanong niya ako, anong church mo? Anong church mo?
Sabi ko, from Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by our beloved Honorable Pastor, Din, ang Diyos namin ay buhay. Sabi niya sa akin, Hallelujah! Oo, Diyos ko'y buhay. Napakabait na mahal na Panginoon. And one of my dreams, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, gusto kong magsalita doon sa stage sa aming school para sabihin sa mga classmates ko, doon sa mga juniors namin, na totoo yung Diyos na aking pinaglilingkuran. Imposible yun, mga minamahal, dahil yung mga nagsasalita doon, yung mga top performing students, minamahal, during boards and during review, minamahal. Pero pinili nila ako, mga minamahal, para magsalita. Sinabi ko sa kanila, totoo yung Diyos sa ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Totoo yung pangako na mahal na Panginoon. Ako po'y nagpupuhi, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil may panahon po na kinakailangan kalimutan ko po yung aking pangarap para tugunan po yung mga tungkuling pinagkatiwala na mahal na di man po kami karapat dapat minamahal. Pero nakikita pala ng Diyos lahat ng ating mga gawa, mga minamahal. Hindi po bulag ang ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi kinakalimutan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating minamahal Gigala Pastor, sa mga beloved children, salamat po sa inyo pong mga pangaral, mga payo. Nagkaroon po kami ng lakas na loob na tugunan po yung mga tungkulin binigay ng mahal mo. Di man po kami karapat dapat. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di man po karapat dapat buong sambayan po namin ginagamit sa gawain ng mahal na Panginoon bilang mga awit. Makamanong tugihagan dito na lang po lahat ng kapurihan. Pasasalamat. Pagkadakila ay tanging sa ating pinakamamahal pong Kristo po lamang. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti po ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Unahin natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay idadagdag sa atin, mga minamahal. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tayo po'y patuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. We would like to give the opportunity to our beloved sister Anna Manalo. Kung siya po'y nakahanda na, mga minamahal, siya muna po magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Beloved sister Anna Manalo, praise the Lord. Narito po ating mahal na kapatid. Pakinggan po natin mainam kung paano siya pinagpala ng ating mahal na Panginoon, our beloved sister Anna Manalo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakilay para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nagpapaabot po ako ng dobleng paggalang sa ating minamahal, dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at maging sa mga beloved children. Hallelujah. Sa great-grandchildren at great-great-grandchildren. Talagang isang magandang hapon po at patuloy na pag-alaala po sa mga banal na turo at aral ng ating minamahal at ginagalang na Pastor ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. At pagbati rin po sa inyo, mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, mga galing sa iba't ibang lugar. Talagang isang magandang tanghali po sa ating lahat. Bago po ang lahat, nais ko pong bumati ng isang maligayang ika-10 taon sa lugar pong ito. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na andyan po na isa po tayo sa pinagpala na makapagtipon-tipon sa lugar na ito upang maidaos ang ika-10 anibersaryo ng banal na gawain sa dakong ito ng San Pascual. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na isa po ako sa pinagpala na maihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Alam niyo, mga minamahal, dumaan kami sa kapagsubukan. Tunay na pag-isa kang Kristiyano, hindi laging rosas, mga minamahal. Andun, mga minamahal, hindi lingid sa inyong kaalaman na talagang nung nasa trials kami, mga minamahal, yung mga ilan sa kapatiran dito, talagang nakita nila yung buhay namin noon, mga minamahal. Lubog po kami sa pagkakautang, mga minamahal. Yung pagsubok namin, nagkanda patong-patong yan, mga minamahal. Ngunit talaga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil maalala ko, year 2018 yon, mga minamahal, na taon po yung binilang, mga minamahal, yung buhay namin na every time po na dumadating na po yung aming mga sweldo, after po namin may pagkaloob yung para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andun, mga minamahal, ibinibigay na po namin ito sa aking beloved mama. Siya na po yung bahala na maghahati-hati para pambayad po sa aming mga pagkakautang. Ganun po yung buhay namin ng ilang taon, mga minamahal.
Ngunit hindi po kami pinanatili ng ating dakilang Diyos sa ganyang buhay, mga minamahal, dahil year 2018, mga minamahal, grabe po yung himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bago po dumating yung magkakaroon po tayo ng selebrasyon ng karawan po ng ating minamahal, ginagalang mahal na pastor sa dako ng Luneta, mga minamahal, kundi po ako nagkakamali, taong 2018, mga minamahal, may tumawag po sa aking beloved mama nang sabi niya, may tao po kasi na may malaking halagang pagkakautang sa aking beloved mama na kung saan taon na po yung binilang na hindi na po ito, kumbaga hindi na po siningil, mga minamahal, dahil yung buhay po nila noon, mga minamahal, talagang nakita na kumbaga wala pang kakayanan makabayad nung time na yun, mga minamahal. Ngunit yung taong yun po yung ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bago po dumating yung araw ng selebrasyon ng kaarawan ng ating minamahal, ginagalang mahal na pastor. Ang tao pong ito ay tumawag sa aking beloved mama, ang sabi niya, magbabayad ako ng aking pagkakautang. Yung utang na, yung halaga ng utang na meron ako sa iyo, doble kong ibabalik. Talaga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nung time na yan, mga minamahal, grabing kagalakan namin dahil, alam niyo mga minamahal, dumaan kami sa grabing paglilinis na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil marami pong bagay yung nawala sa amin. Ngunit napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil bagamat nawala sa amin yung mga bagay na meron kami, andyan mga minamahal na pinanatili kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa paglilingkod. Alam niyo mga minamahal, mula po nung nabayaran kami, grabe po yung siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magpasa hanggang oras na to, mga minamahal, talagang andun mga minamahal na yung mga bagay na nawala sa amin, talagang brand new po yung pinalitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andun mga minamahal yung bigasan namin noon, mga minamahal na nag-uumpisa pa lang po kami halos tig-5 piraso lang kada klase ng bigas. Ngayon mga minamahal, talagang yung laki po ng tindahan namin kulang pa para paglagyan ng mga bigas, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maalala ko rin mga minamahal, nung nasa kapagsubukan po kami, talagang nandyan, nagkanda patong-patong yan mga minamahal, to the point na ayaw na pong dumalo na aking beloved mama. Ngunit andyan po yung pag-aalalay sa amin ng ating beloved workers, mga minamahal. Andyan po yung patuloy pananalangin na ating, at pagluhod ng ating minamahal, ginagalang mahal na pastor. Andyan mga minamahal na wala po silang ibang ipinayo sa amin kundi pahalagahan yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagsumikapang dumalo sa tuwing araw ng banal na gawain, mga minamahal. Andun mga minamahal, nung time na yon, ang source of income po namin, ang pinakanegosyo po na aking mahal na magulang ay yung pagtitinda po ng mga cellphone. Meron po kaming tindahan sa dako ng Lemery, mga minamahal. Yung mga cellphone naming paninda, nililigpit po namin yan para iuwi sa aming bahay. Ngunit andun mga minamahal na sa hindi po inaasahang pangyayari, sa aming bahay kami ay nanakawan, mga minamahal. Yung mga cellphone na yan, nanakaw sa aming bahay, talagang grabing panlulumo, mga minamahal. Dahil, kumbaga, yun na lang po yung natatangay naming source of income, mga minamahal. Ngunit talagang dumaan man yung ilang buwan, mga minamahal, after kaming manakawan, grabe po yung himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil andun mga minamahal, after 3 months, mga minamahal, yung mga cellphone po yan ay binalik sa amin, mga minamahal, dahil hindi pa po kami makapaniwala dahil yun po ay araw po ng banal na gawain. 3 buwan na mga minamahal ang nakalipas nung manakawan kami. Alam naman po natin, kahit sinong ma-encounter natin, mga minamahal, oras na manakawan ka, ora mismo mabebenta rin yan, mga minamahal. At nandun nga mga minamahal, 3 buwan yung nakalipas, talagang may text pong dumating sa aking mga mahal na magulang nang sabi niya, ibinabalik ko na yung mga cellphone na ninakaw ko sa inyong bahay, nilagay ko sa ilalim ng upuan. Talaga napakabuti. Praise the Lord! Hallelujah! Jesus, hallelujah! Pasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung time na yon. Meron pa po na
yung aking beloved mama, mga minamahal, yung kanya pong cellphone sa aming tindahan, talagang iniiwan niya lang po yan sa ibabaw ng estante na naka-charge. And then, one time, mga minamahal, nawala po yung cellphone na yan, nanakaw po, mga minamahal. Nung time na nanakaw yan, mga minamahal, pinipilit po namin tawag-tawagan yan, mga minamahal, na kako, ibalik na yung cellphone, kahit yung SIM card na lang, mga minamahal, dahil mahalaga po yung mga contacts, mga minamahal. At nandun po, parang nung time pong yun, parang nagre-reply naman po yung nagnakaw at talagang parang niloloko-loko lang kami. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil after ilang oras o ilang minuto, mga minamahal, tinigilan na po namin yan kontakin. And then bigla pong siya na po yung nagparamdam ng sabi niya, ibabalik ko na yung cellphone na to, kakaiba to, nag-ground ako. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nung kinabukasan nga, mga minamahal, halos bandang patanghali, pahapon na po ata yun, hindi pa po nabalik yung cellphone. Talaga nawawalan na po kami ng pag-asa dahil baka nga po nagbibiro lang, mga minamahal. Ngunit talagang may bata pong lumapit sa aking beloved mama nang sabi, ito daw po yung inyong cellphone. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Lord, Panginoon hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah. Maging sa aming mga karamdaman, mga minamahal, nung kami mga bata pa, na aking beloved kuya, mga minamahal, ando na, meron kaming karamdaman na kung saan nagdidikit-dikit po yung aming mga balat. Andun mga minamahal nung time na nangyari yon, talaga nakakilala na po aking mga mahal na magulang sa banal na gawain na to at nakarinig po nila kung gaano katotoo, kung gaano katotoo, nagpapagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na gawain na to. At dahil po sa mga patotoong yan, nagkaroon po ng pananampalataya ang aking mga mahal na magulang na imbis po gamitan kami ng gamot, mga minamahal, andun na ng palataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nandyan, mga minamahal, ang kompletong kagalingan na pinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Maging yung aking beloved husband, mga minamahal, nung baby pa po yan, mga minamahal, sinabihan po yan na may sakit po siya nung baby po siya na ang sabi po sa kanila ng doktor, mga minamahal, na kung sa within 24 hours or pag hindi daw po nagising, talagang wala na, mga minamahal. Ngunit dahil nakakilala na po ang aking mga beloved-in-law sa banal na gawain na to, andyan po nag-release sila ng 100% ng patunanampalataya gaya po ng itinuro na ating minamahal at iginagalang mahal na pastor. Andun, mga minamahal, talagang andyan po yung kompletong kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Jesus. Lord. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy din kaming magamit sa kanyang banal na ubasan. Hindi man po karapat-dapat, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, pagluluwalhati, pagpaparangal ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. God bless you po to our beloved sister Ana Manalo sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y patuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay na patotoo at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. We would like to give the opportunity to our beloved brother Joel Gonzalez. Hallelujah, praise the Lord! Ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at pagdakila ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo lamang. Dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor, Will de Almeda, at siya di malilimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor, Dina C. Almeda, sa pangangasiwa po ng ating beloved preacher, kanyang mga pamilya, sa mga loved ones po ng ating minamahal na pastor. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sa ating pong lahat, mga kapatid. Super blessed and victorious 10 years anniversary po sa ating lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa opportunity pinagkaloob niya po sa akin sa oras na ito, na ako po ay makapagpasalamat sa Kanya at makatayo sa banal na pulpitong ito upang patunayan, pasalamatan kung gaano kadakila po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bago po ako napunta sa banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, galing po ako sa ibang kongregasyon na halos po
ay 13 years ako doon sa ibang kongregasyon. Na doon naman po ay mayroon din pong himala dahil ako po mismo ay nakaranas din. Kaya hindi ko po sukat nakalain na sa tagal po ng ipinanatili ko doon ay aalisin po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dalhin niya po ako sa buong katotohanan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Year 2021 po, ng kasagsagan po ng COVID-19. Habang ako po ay nabiyaan ng mahal na Panginoon, nung nasa kabilang kongregasyon po ako, nangangaral din po ako ng salita ng Diyos. Meron po mga pamilya na binabible study ko po. At lagi ko pong pinapatotoo, nakapakadakila ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin, ang Diyos ay nagpapagaling ng sakit. Pero minsan po, dinapuan po ako ng COVID-19 na akala ko po ay hindi totoo. Ngunit nang tamaan po ako, doon ko nalaman na ito'y katotohanan at hindi po basta COVID-19 lang, kundi napakalala po ang COVID-19. Halos ikamatay ko po, halos ikawala ng buhay ko. Wala po akong ibang inasahan kundi tumawag sa mahal na Panginoon. At sa panahong yon, ang dami-dami ko pong nainom na gamot. Dati na po akong acidic dahil nung dati po ay nagkasakit ako, napakarami ko pong gamot na nainom. At yung mga gamot na inasahan ko dati, yun po ang nagbigay sa akin ng iba't ibang side effect sa aking katawan. Hanggang ito po, malapit na akong gumali. Nadapuan po ako ng COVID-19 at umasa na naman po ako sa gamot. Bagamat ako may Diyos na tinatawagan, naroon pa rin po ang aking pag-asa sa gamot. Ngunit, yung dati kong acidic ay mas na-trigger, nadagdagan. At grabe pong naging side effect sa aking katawan. Lagi pong sumasakit ang tiyan, lagi siyang bloated, nahihirapang huminga. Yung ulo ko, grabe ang sakit. Yung likod ko, grabe ang sakit. Yung katawan ko, parang kinakayod siya ng liha. Parang tinutulsok-tulsok. At parang binubugbog po yung katawan ko na halos hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko. Sobra pong hirap. Lagi po akong umiiyak sa sobrang hirap at minsan sabi ko, mahal na Panginoon, kunin mo na ang buhay ko. Hirap na po ako. Wala po akong ibang maisip dahil tumatawag naman po ako sa Diyos. Ang sabi ko, nasa inyong Diyos na dati kong ipinapangaral. Ang dating Diyos na sinasabi kong tumutugon sa panalangin. Pero bakit ngayon kailangan ko? Bakit walang katugunan yung aking panalangin? Sa sobrang hirap ko, lagi po akong dumadaing sa bilabid nanay ko. Ang nanay ko naman po, mga namahal kong kapatid, lagi po siyang umiiyak. Wala po siyang magawa sa akin. Wala rin po akong magawa. Hanggang sa lumapit na po muli ako sa doktor. Nakailang lapit po ako sa doktor. Biro nyo mo mga kapatid, kung minamahal. Yung side effect ng gamot, ang katapat gamot na naman. Sabi ko, mahal na Panginoon, wala na po bang katapusan ang paggagamot na ito? Ayaw ko na pong uminom ng gamot mula pagkabata hanggang sa ako'y nagkaasawa. Halos puro gamot na lang. Halos nabuhay ako sa gamot. Ayoko na po. Sawan-sawa na po ako. At yung mga gamot ko na inom, wala rin naman pong nangyari. At hanggang sa nag-search po ako sa online, naghanap ng mga pwedeng gamot na mga herbal, pero wala rin po. Sa unang 2 linggo, gumaga ng pakiramdam ko. Pero kapag lumao na, lalong sumasama ang pakiramdam ko, hindi ko po malaman kung bakit gano'n. Yung pala po ay tinatawag na ako ng mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang mga minamahal kong kapatid, habang ako po ay nasa kawalang pag-asa, ang alam ko po ay mamamatay na ako. Pero naroon pa rin po ang pananalangin ko. Mahal na Panginoon, dinggin mo po ang aking panalangin. At ako po ay maglilingkod sa iyo. At habang nasa kawalan po ako ng pag-asa, sa pagbubuklat ko po ng Facebook, ay bumulaga sa akin ang video ng isang kapatiran ng Jesus Miracle Crusade at nagpapatotoo po siya. 13 sakit ay pinagaling na mahal na Panginoon kasama ang kanser na walang gamot na ginamit. At doon po ay na-encourage po ako. Nabuhay po yung pag-asa ko at naging taga-subaybay po ako ng mga patotoo hanggang isang araw sa mapaghimalang kaparaanan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay na-connect po ako dito sa outreach ng San Pascual.
Hindi po nagdalawang isip ang mga manggagawa. Araw ng Sabado, June 4, binuntahan niya po ako sa amin at siniyar po nila sa akin yung 4 na reglamento ng kaligtasan. At doon po, ng araw na yon, ay nirenew ko po ang muling pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. June 5 po, June 5, araw ng linggo, nagdesisyon po ako na dumalo. At araw din pong yon, nagpabautismo ako sa pangalan ni Jesus. At malapit sabi sa akin ng mga manggagawa, kapatid, magpatuloy ka sa gawain ito. Dahil dito, lahat ng sakit ay pinapagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Kahit walang gamot. At doon po, nabuhayan ang aking loob. Hindi po madali sa akin ang dumalo. Dahil lagi pong masama yung pakiramdam ko. Noong time pong yon, ako lang po ang dumadalo. At napakahirap po. Dahil buong katawan ko, kasama ang isip, ay apektado po ng side effect ng gamot. Kaya may mga time po na halos buong maghapon sa aking pagdalo, ang sama-sama ng aking pakiramdam. At may mga time po, nakala ko kukunin na ako ng mahal na Panginoon na habang nasa gawain. Pero totoo po ang Diyos. Pag ako'y nananalangin, mahal na Panginoon, pagalingin mo po ako at bigla na lamang pong gumaganda ang pakiramdam ko. At sabi ko, totoo ang Diyos sa gawain ito. Tumutugon sa panalangin. At noon po, nabuhayan ako ng loob. Nagpatuloy po ako sa pagdalo ng pagdalo. Habang dumadalo po ako, nararamdaman ko, unti-unti po akong lumalakas. Unti-unti po akong pinagpapala ng Diyos sa aking kalusugan. At alam niyo po, minamahal kong kapatid, ako po ay lagi may dalang plastic. At sa aking pagdalo, habang ako po ay nagpupuri, habang nakikinig ang salita ng Diyos, ay lumalabas po yung mga epekto ng gamot. Yung acid, isinusuka ko po yun, nang isinusuka. At habang nasumusuka po ako ng mga epekto ng gamot, ay nararamdaman ko ang paglakas. Dati po, kapag ako'y nagpupuri, adyan na pong makapagsalita, adyan na pong makaindak. Pero ngayon po, nakakalundag na ako sa ating pinakamamahal na ating Panginoong Jesucristo. Minamahal kong kapatid, diyan nabuhayan ang aking loob. At ako po ay nagpatuloy dumalo. At naniniwala po ako isang araw. Hallelujah, praise the Lord. Lubusan akong pagagalingin ng ating Diyos na buhay. Maraming pong salamat. Hallelujah. Tunay at totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa unat panalangin ng ating minamahal na pastor. Ang ating minamahal na pastor ay tunay na propeta ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang ating Diyos dito ay tunay na tumutugon sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, tumutugon sa ating mga panalangin. Binamahal ko mga kapatid, salamat sa ating Diyos. Walang sidla ng aking pasasalamat dahil sino po ako para tawagin sa banal na gawain ito. Pero ang Diyos, dakila ang pag-ibig, walang pinipili. Lahat ng tao ay kanyang minamahal. Kaya sa mga baguhan po, nawa, kayo po'y ma-encourage sa mga patutuong ito, magpatuloy po kayo dahil isang tiyak na bagay, anuman ang inyong hinihingi sa inyong pagpapatuloy, hindi po yan ipagkakait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Patotoo ko rin lang po, yung aking, bali ako po'y nakaka 9 months na ngayon, ngayong buwang ito. At sa loob na 9 na buwang yon, wala na pong gamot akong intake. Wala na po at umaasa lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. May mga tayo na nagkakalag na, may mga time na inuubo, pero pag nanalangin, nagpuri, walang gamot, pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging yung aking bilabe, bunso, yan po, maipatotoo ko po. Minsan po yan, ipinapakain ko. Hindi ko po namalayan. Mayroon pala po akong naisubo na buto ng manok. At bigla po siya, nabilaukan. At nakita ko po, hawak niya ang liig. Napasalita po ako, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, tumalsik ang isang napakahabang buto. Napakatilos. Pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung iisipin po natin, kung hindi yun makakalabas, babara sa lieg o dumiretso sa bituka, ang magiging katapat po na yun, operasyon. Pero dito po, dakila ang Diyos. Nag-iingat, nagpapala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. I-share ko rin lang po yung patotoo sa bilabid nanay ko.
Sabi niya sa akin, Joel, parang may bumubulong sa akin na samahan daw kita dito sa Jesus Miracle Crusade. Yung pala, ang mahal na Panginoon, nangungusap din po sa kanya. Lagi po siyang dumadaing sa akin. Doon sa daanan ng kanyang dumi, para daw pong may nakabara. Hirap siya at ang bigat ng kanyang tiyan. Ngunit, sa kasasama niya po sa akin, patuloy na pagdalo, yun po ay pinalabas ng mahal na Panginoon, isang tansing di kulay na ganyang kalaki. Tansi po yan, biruin niyo po, nasa daanan ng dumi, tansi. Hindi po, sino po, wala naman po nangangain ng tansi. Pero yun ang pinalabas ng ating mahal na Panginoong Sus. At mula nung po ay lumabas, sabi ng bilabid nanay ko, gumaan ang pagdumi, gumaan ang tiyan, at lumakas ang kanyang pangangatawan. Pinagaling po siya ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoon Hallelujah. Kristo. Maraming pong salamat. At sa pagbibigay na po, naman po, ito po'y tunay po, na susi ng pagpapala. Yung pong binibigay sa akin blessing ng aking asawa, ay patuloy po ako nagtatapat at sa kanyang kahabagan ay lumalabis pa po doon sa pamantayan. Kaya naman po, yung business ng asawa ko ay pinagpalan lubos ng ating Good. pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang. At hanggang dito na lang po mga kapatid, sana po nakapag-ibigay na encourage sa inyo ating lahat ang aking patotoo, ang pinakamataas sa parangal, papuri, pagsamba, paglawalhati, pagdakila at pasasalamat ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. God bless you po. To our beloved brother Joel Gonzalez sa kanyang pinagbalang buhay na patotoo at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y patuloy mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay na patotoo at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating mahal na kapatid, our beloved brother Lester Bagadyong. Siya na po magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Una tigit sa lahat ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Dobleng paggalang at pagbati na rin po sa ating minamahal at ginagalang na ibang lista, Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, gayon din po sa mga beloved children at patuloy na pag-alaala sa mga ginitong aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Praise the Lord. Pagbati na rin po sa lahat ng ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved preacher. Praise the Lord. At sa inyo po, mga minamahal kong kapatiran at aking ko rin pong binabati. Isa po sa anak po ng ating mahal na pastor. Praise the Lord. At ang ating manugang po ng ating mahal na pastor, beloved Lots, beloved Minister Will. Praise the Lord. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa Pascual Outreach. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, ako po'y nagpuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil isa po ako sa kinahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ako po ay makapagpasalamat. Praise the Lord. Bagamat mga minamahal, talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Patuloy kong sasariwain, mga minamahal, ang dakilang kamanghamanghang ginawa ng ating dakilang Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Bagamat mga minamahal ang aking mga mahal sa buhay noon na talagang una na na-save sa banal na ministeryong ito. Ngunit talaga mga minamahal bilang isang kabataan, mga minamahal, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, andun mga minamahal na tila na wala lang. Praise the Lord. Pero ang aking mga mahal na ina at mahal na magulang, mga minamahal, ang aking mahal na ama, mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Pinoon. Hanggang sa ako po, mga minamahal, ay nagkaroon ng sariling pamilya. Bilang isang tao, mga minamahal, ako po'y nangangarap din na magkaroon ang magandang buhay. Praise the Lord. Kaya ako po'y nagsikap, mga minamahal. Praise the Lord, na ako po ay makamtan ko yung pangarap kong yan, mga minamahal. Ngunit isa po ang naging, hallelujah, ang nakalimutan ko, mga minamahal, yung sinimulang paglilingkod po ng aking mga mahal na gulang, mga mahal na mga magulang, mga minamahal. Praise the Lord. Bagamat sila'y mainit na naglilingkod, mga minamahal, pero yung ibang lingkod, praise the Lord. Kung gusto ko lang po maglingkod, yun at yun lang, mga minamahal. Di po nila ako mapilit, praise the Lord, dahil nakatutok po ako, mga minamahal, sa aking paghahanap buhay. Praise the Lord.
at patuloy na ipinipilit po sa akin ang aking mahal na Ama na ako'y magpatuloy at magpakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Andyan din po ang aking mga mahal na kuya, mga binamahal na dati na pong ginagamit at isa po sa kinahabagan na manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Yun at yun lang po ang binabanggit, mga minamahal. Magpakainit at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngunit ang ibang lingkod, mga minamahal, isa po na napakatigas ng ulo. Kasi ang pangarap ko, mga minamahal, magkaroon ng magandang buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Hanggang lumipas ang panahon nang ako po ay nagkaroon ng sariling pamilya, mga minamahal. Hindi ko natutunan na magpakainit at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang lahat ng aking tinatangkilik, binawi ng ating dakilang Diyos. Doon ko napagtanto, mga minamahal, na naalala ko ang lahat ng binabanggit ng aking mahal sa buhay. Walang ibang papahalagahan ng isang tao, mga minamahal, kundi paglingkuran ng ating buhay na Diyos. Kaya mga minamahal, kinasangkapan at mahal, mga minamahal, ginawang kapamaraanan lang, mga minamahal. Praise the Lord, yung aking buhay noon. Sa madaling salita, ang iyong bang lingkod, mga minamahal. Isa po ako sa nalulung, mga minamahal, sa isang bisyo, mga minamahal. Praise the Lord, na talagang hindi ko napigilan, hindi ko natakasan. Halos masira ang aking pamilya, mga minamahal. Ipinagpapalit ko, mga minamahal, yung kaligayahan ng aking pamilya sa ganyang sitwasyon, mga minamahal. Mas pinili ko, mga minamahal, ang aking barkada, mga minamahal, at magbisyo na lamang. Praise the Lord. Binawi lahat ng ating mahal na Panginoon, ang lahat ng aking ang hanap buhay, ang simpleng hanap buhay ko, mga minamahal. Praise the Lord. Hanggang dumating ang panahon, mga minamahal, na tila na pumapasok sa aking isip at patuloy na kinukurot ang aking puso, mga minamahal, at patuloy na naaahawa ako sa aking mga mahal na anak. That time, mga minamahal, 3 po ang aking mga mahal na anak. Praise the Lord. Yung pagkain nila, mga minamahal, hindi ko maibigay. Yung ibinibigay sa akin ng aking mga mahal na magulang, mga minamahal, pinambibisyo ko pa, mga minamahal. Kaya ganun po katerible ang aking buhay. Dumating ang isang araw, mga minamahal, na nagkaroon po, mga minamahal, na matinding na ginawa po na paglilinis sa aming lugar. Ang lahat po ng aking mga kasama, mga minamahal, isa-isa pong pinagkukuha, mga minamahal. Praise the Lord. At hindi po ito kinukulong, mga minamahal. 6 feet below the ground. Pag nahuli, mga minamahal, itinutumba agad, mga minamahal. Yun po ang sitwasyon ng buhay, mga minamahal. Kaya nyo bang lingkod, mga minamahal, isa sa kinahabagan at pinagpala ng Diyos. Bakit, mga minamahal? Dahil mayroong propeta na nanalangin araw at gabi. May mga manggagawa na nanalangin, mga minamahal. Kaya ang bang lingkod, kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Bagamat kasama na po ako sa watchlist at hinahanap na rin, mga minamahal, pero hindi pinahintulot ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Gumawa ng kapamaraanan ng ating mahal na Panginoon para maalis ako sa sitwasyon na yan. Dinala po ako sa isang lugar, mga minamahal, na kung saan, praise the Lord, andun yung mga manggagawa, mga minamahal. Nauna po ang ibang lingkod, mga minamahal, praise the Lord, na ako po'y makapunta doon. Napakahirap, mga minamahal. Pero yung mga manggagawa, bagamat nandoon na ang trials, mga minamahal, masaya pa rin silang nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Doon ko natutunan, mga minamahal, na binabanggit ko lagi, mga minamahal, na sana isang araw baguhin din ako at ako'y makapanumbalik sa ating mahal na Panginoon. Sa pagpupuri ng mga manggagawa, madaling araw pa lang, gumigising na, umaawit sila, na tila na hinihikayat ang iyong lingkod, mga minamahal. At nung ako po, mga minamahal, nakijoin ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bagamat hindi ko po alam yung ibang awitin, mga minamahal, praise the Lord, na ako po'y nanalangin sa ating mahal na Panginoon. Madaling araw, sumama po akong magpuri sa mga manggagawa, mga minamahal. Kung sila nagagawa nila, maaring ako'y kaya ko rin, mga minamahal, praise the Lord. At nung ako po ay lumuhod, mga minamahal, at nanalangin, solemn song, mga minamahal,
Di ko namamalaya na pumapatak ang aking luha, mga minamahal. Doon ko po naramdaman, mga minamahal, na hindi po naging uli sa akin ang lahat, mga minamahal. Isa ako sa kinabagan ng ating mahal na Panginoon. Bagamat ang dami kong pagkukulang, ang dami kong pagkakasala sa ating dakilang Diyos. Pero ang yabang lingkod, mga minamahal, nilingap ang aking mga panalangin, mga minamahal. Kaya noon, mga minamahal, nag-decide kami na kami magpagamit, mag-asawa, mga minamahal, bilang isang manggagawa, mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Doon namin naunawaan, mga minamahal, ang lahat ng bagay na nangyari sa amin ay ginawang kapamaraanan lang ng ating dakilang Diyos upang kami ay lumapit at kahabagan na kami makapanumbalik sa banal na ministeryong ito, mga minamahal. Sari-saring mga himala, mga minamahal, ang aming natunghayan. Praise the Lord. Patuloy na kami ginamit, kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Isa ako sa nagpapatutuo sa bawat nasisiran namin. Lagi kong binabanggit, ang Diyos dito ay buhay, mga Amen. minamahal. Hallelujah. Ang Diyos dito ay buhay. Dahil sa akong talamak na drug addict, hindi ay mapigilan ang aking mga mahal sa buhay, mga binamahal. Pero ang sabi nga, mga binamahal, ang ating mahal na propeta, ang ating minamahal at ginagalang na ebanghelista, mga binamahal, hindi nagsawang manalangin, mga binamahal, para sa isang katulad ko na ako po'y kahabagan na mailapit muli sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Todo-todong pasasalamat ang patuloy na binibigay namin sa mahal na Panginoon. Dahil kung hindi po kami, mga binamahal, kung hindi po ako kinahabagan ng ating dakilang Diyos, 6 feet below the ground, mga binamahal, ang iyong lingkod, maaaring wala na ako. Hindi na ako makapagpasalamat, wala ako sa inyong harapan, mga binamahal. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, mga binamahal. Kaya patuloy kaming nagpagamit sa ating mahal na Pinoon. Ang aking beloved wife, bagamat baguhan, mga binamahal, andun na kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Binigyan ng kaunawaan kung papaano pahalagahan ang pagpapagamit sa ating mahal na Panginoon. Na kahit may trials, mga binamahal, patuloy na sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Dahil alam natin, mga binamahal, kailanman hindi umikli ang kamay ng ating mahal na Panginoon para hindi maabot ang lahat ng ating mga panalangin, mga binamahal. Sa dako po ng Antipolo, mga binamahal, ang dami pong galit sa akin dyan, ultimong mga pulis, mga binamahal, dahil sa mga inistapa ko noon, mga binamahal. Ganun na lang sila na nagagalit sa akin, mga binamahal. Pero ang yabang lingkod nung nalaman nila na ako po ay binago ng ating dakilang Diyos, yung pulis na laging humahunting sa akin, mga binamahal, nung ako'y makita, tuwang-tuwa, mga binamahal. Amen. Hallelujah. Yung mga mahal ko sa buhay na ayaw akong makita, mga binamahal. Nandun yung kagalakan nila. Doon ko napagtanto, ang Diyos pala'y mabuti. Praise the Lord. Ang Hallelujah. Diyos pala'y mabait, mga Amen. binamahal. Hallelujah. Kaya mga binamahal, grabing pasasalamat namin mag-asawa sa ating mahal na Pinoon. Dahil galing kami sa magalong buhay, mga binamahal. Kaya hanggang ngayon, kami kinakahabagan na kami maggamit, mga binamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Pinoon. Praise the Lord. At aking ko pong pasasalamatan, mga minamahal, na nakaraang 2 linggo kami kinahabagan na maatasan na dumako po sa dako ng Bicol, mga minamahal. Grabing pagpapala ang inihanda ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil yung mga kapatiran natin na hindi na po nakakadalo, mga minamahal, sila po, mga minamahal, kinahabagan. Ang tagal, sa matagal na panahon, mga minamahal. Dahil sa lawak po ng banal na gawain, mga Beloved minamahal. Coral and my wife Hindi group. sila mapuntahan, mga minamahal. Pero nung kami po ay nag-follow up, mga minamahal, ganun na lang yung kagalakan nila na ang sabi namin, kami po ay nandito, pinadala ng ating mahal na Panginoon. Nandito at muli niyong buksan ang inyong puso na kayo po ay makadalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. At patuloy na nagdadaos, mga minamahal, ng banal na gawain sa dako po ng Bicol, mga minamahal. Isang araw na kami po ay nakapagbautismo. Isang matanda, mga minamahal, na meron pong brain cancer, mga minamahal. At ito po ay paralisado ang kanyang katawan, mga minamahal. Hindi makapagsalita at
At mga minamahal, praise the Lord, na tila iika-ika kong maglakad, mga minamahal, nung aming pinatanggap sa kabagahan sa unang panalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal. Nung pinatanggap namin, mga minamahal, hindi po siya makapagsalita, di makapagbanggit ng pangalan, hindi mabanggit. Totally, mga minamahal, wala talaga, mga minamahal. Kaya kami nanalangin na lamang, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Nung sinama namin, mga minamahal, sa dagat, at pagkatapos itong lumubog, mga minamahal, nung pag-ahon, sabi ng ating beloved brother, sumigaw kayo ng praise the Lord. Yung matandang di nagsasalita, mga minamahal, nagsalita ng praise the Lord, mga minamahal. Tuwang-tuwa yung mga nakakita, mga minamahal. Dahil alam nila na ito po'y utal, mga minamahal. At walang boses na lumalabas, paulit-ulit na binabanggit ng matanda. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Mga minamahal, yun yung himala ng ating dakilang Diyos. Kaya yung mahal sa buhay, mga minamahal, sobrang kagalakan. Doon nila napagtanto ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Buhay at makapangyarihan, Amen. mga minamahal. Hallelujah. Kaya wala na tayong hahanapin pa, mga minamahal. Ito ang totoong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos dito nagpapala. Ang Diyos dito nag-iimala, mga Amen. minamahal. Ang Diyos dito makapangyarihan, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, ang pinakamataas na pagpupuri at pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Kapuri-puri po ang gawa ng ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo patuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay na patotoo at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. We would like to give the opportunity to our beloved brother Noel Manuyod, kung siya po'y nakahanda na, mga minamahal. Our beloved brother Noel Manuyod. At ang huling magpapasalamat po, our beloved sister Imelda Tejada. Praise the Lord. Maganda po ang ating praise the Lord. Narito po ang ating mahal na kapatid, our beloved brother Noel Manuyod, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang unang pagbati, pagparangal, pagdadakila, at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Gawin din pagbati, dubling paggalang pagbati sa ating minamahal, ginagalang mga pastor, Will Estrada Almeida, ang ating huling propeta sa huling kapanahon na minamahal. Gawin din ang pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Assistant Pastor Lina Almeida, na kailanman minamahal, hindi natin makalimutan ang kanyang mga banal na turo at aral na iniwan sa ating minamahal. Gawin din pagbati sa ating lahat na ating beloved children, children-in-law, ating mga grandchildren, ating beloved Mr. Phil, welcome po, bali, beloved Lots, mga anak po minamahal, na nakapiling po natin sila sa araw na ito, minamahal, sa 10th church anniversary sa dakong ito. Gawin din, binabati ko ang ating mga anak na ating beloved Mr. Foods, Eliana, Kim, Paul, and Siren. Maganda pong hapon po sa UB na kagalakan po namin, nakapiling po kayo sa araw na to. Dahil po, muli minamahal, ang pagdakila, pagsamba muli, ang pinakamataas sa ating pinakamamahal. Jesus po lamang minamahal. Bali po minamahal, si-share po rin sa inyo na paano kami na-save to minamahal. Dahil po, yung nagpatutuwa kami minamahal kanina, yung pangalawa, beloved wife ko po yun. Siya po yung ginamit minamahal upang kami po nasib sa gawain ito. Way back to 1996 minamahal, ako po ay nasa serbisyo minamahal bilang isang sundalo. Bali, dito po sa Metro Manila, sa NCR, na dito sa Southern Tagalog, bali, nabot po ako ng 8 years po ako na destino ng minamahal. And then, assigned po ako ng Mindanao for almost 19 years. So, ganun po minamahal sa serbisyo minamahal, bali, pagdating Mindanao minamahal, kasagsagan ng gulo. Napabilang po ako minamahal sa Philippine Navy minamahal, hukbong sa datad, pangdagat minamahal. So, ang hirap din bilang isang hukbong nasa dagat minamahal, dahil po nasa dagat po kami
ang mga kalaban doon, marami. Abu Sayyaf, Imailip, mga smuggler. Nandiyon minimahal na talagang hindi po talaga may iwasan minimahal na pa-counter po kami. Pag kami nagpatrolya sa dako ng Mindanao minimahal, sa dako ng Hulo, Basilan, Cotabato, Tawi-Tawi, ikot namin yung minimahal yun. Kasagsagan ng gulo minimahal. Nandun po, patrolya kami sa isang linggo. Di po masiro minimahal, counter po kami. Kaya, nung kasagsagan ng grupo ko ng destino minimahal, aking beloved wife, nagkasakit po yan. Ang hirap sa isang pamilya na may sakit. Lalo na yung hindi na makalakad. Kaya nagsisir po ako sa inyo minimahal dahil ito'y natanggap namin libre, pamahagit na namin sa inyo libre. Dahil bilang isang sundalo minimahal, palibasa libre kami sa hospital. Halos doon na yan tumitira. Libre. So ngayon, di po siya gumaling. Iba-iba po talagang gamot ginagamit. Dahil po, napakaraming karamdaman. Yun sa kanyang patuto kanina. Imposible pa po mabuhay yan. Kaya minimal, ganun na lang po aming pasalamat. Isipin minimal, sa dako ng Zamboanga, sinubukan namin, may lumapit sa akin, mga Muslim, kilala ko yung mga haji doon. Magaling mga gamot ng Muslim. Pag ito'y pinagaling ng Muslim, mapakonvert kami sa Muslim. Ngunit, minimal, bigo po kami minimal. Dahil yung nag-ista na yun din minimal, UCCP, United Church of Christ, Balay Trinitarian minimal, yun po nag-ista namin reliyon. Sa dako ng Zamboanga. Taga Zamboanga ko minimal. Aking beloved wife is from Mindoro. Gloria Oriental, Mindoro. So, doon kami sa Zamboanga ko minimal, malilit pa aking mga anak. Paano kung mawala siya? Paano kung mamatay? Sino mag-alaga sa aking mga anak? Aking mga anak minimal, elementary grade pa po. So lagi po ako naglilib. Lagi po ako naglilib para po malagaan siya. Albularya, lahat mga rituals. Talaga marami pong lumalapit sa amin para lang gumaling siya, minahal. May uncle po ako, minahal, pastor. Mga pinsan ko, mga pastor. Sabi nila, ipag-pray. Sige, ipag-pray. Dahil minahal, ako nung araw talaga, nag-isna namin reliyon na yan. Ang alam ko yung Biblia, history lang. Hindi ako naniwala, minahal, bilang isang sundalo. Napakaraming bisyo ko. Pag-usapan ng bisyo, nasa akin na po lahat. Andun minimahal na addict po ko sa alak. Grabe. Papayag po ko minimahal na kahit na 3, 5 araw, walang hintuan yan minimahal. Kaya pag umuwi ako ng bahay, 3 araw, 3 ring araw inuman. Kaya yung beloved wife ko, kahit may sakit, problema dito kasi siya. Ako, may sakit na ako, grabe itong husband, inom pa rin. Dahil minimahal, grabe yung pag-alaga namin yan. Yung biyanan minimahal, taga Mindoro, sabi niya, Noel, balita namin nagkasakit si Susan. Opo. Para hindi sila magtampo minimahal, pinagbigyan ko sila. Dalhin mo sa Mindoro. Ang hirap magbiyahe minimahal na may sakit. So, bayad ako ng 2 upuan sa aeroplano para lang siya makahiga. Tapos mag-wheelchair. Lahat, ang hirap magbiyahe na may karamdaman. Pinagbigyan ko lang aking beloved biyanan sa dako ng Mindoro para hindi sila magtampo. Kung mamatay man siya, mawala man siya, hindi sila magtampo sa akin. Pina-albularyo doon sa dako ng Mindoro. Sa maraming magaling dito, albularyo. Sabi ng albularyo sa akin, di ba sundalo ka? Opo. Sige, deal tayo. Pag gumaling ang asawa mo, baril ibabayad mo sa akin. Opo. Pumili ka, 45 or 38. Yun ang minimal, kasi gusto ko talaga siya gumaling. Sabi ko, walang halaga sa akin yung pira o anumang bagay. Importante gumaling siya. Minimal, bigo po kami, inabot kami 1 buwan sa dako ng Mindoro. Sabi niya, Pang, uwi tayo ng Zamboanga habang buhay pa ako. Gusto ko makita ko mga bata. Inuwi ko ng Zamboanga, minimal, bigo po kami. Andun minamahal na mga espesyalista dito po sa dako ng Manila. Kung alam nyo ng AFA Medical Center sa Biluna po, Quezon City, dinala ko yan doon. Grabe, nandun na lahat. Iba-ibang espesyalista. Hindi po talaga gumaling minamahal. So, kung mamatay man siya, mawala man siya, hindi na po siya magtampo sa akin. Ginawa ko na lahat. Kaya tanggap ko na minahal na mawala siya. Ngunit, pag uwi namin ng Mindanao, sa dako na Zamboanga, may lumapit sa akin, kasama ko sundalo. Sabi niya, Chip, kumusta ang asawa mo? Galing Manila. Magaling na ba? Hindi pa. Lalo nang lumala. Sabi niya, maniwala ka ba na may gawain na mapapagaling dyan? Sabi ko, sino ba yan? Evangelist, pastor. Sabi ko, pastor, uncle ko nga eh. Live, naglilihas, nagpipray. Aking mga pinsan,
Hindi nga gumaling. Ngayon sa television po kami papanorin. Sabi ko, niloloko mo ba ako? Sabi, hindi, Chip. Hindi lang asawa ko. Diyan gumaling. Through television. Through TV program. Sino bang maniwala? Aktual nga, ginagamot, hindi gumaling. Papanorin mo ako ng television. Niloloko mo ba ako? Sabi niya, hindi, Chip. Subukan mo lang dahil ang asawa ko. Maniwala po kayo. Ikaw nga, pumunta ka sa mga hospital, gagamot, bibili, gagastos ka, albularyo, babayad ka pa rin. Paliba, dito, sa television, sa bahay ka lang. Subukan mo, wala namang bawala eh. Nasa bahay ka lang. Sige nga, try ko nga rin. Pagbibigyan kita. Ang minamahal, ako minamahal, di po naniwala. Dahil po, lumaki kami sa mga pastor yung aking mga kamag-anak. So, binagbigyan ko yung kasamahan ko, minamahal. Ang nangyari, minamahal, may TV program po, sa Dapong Sambuanga, nakarating po ang gawain doon. Wala pa pong gawain doon, minamahal. Unang panood pa lang namin, minamahal. Kasi si beloved wife ko, grabe, mahigit 1 taon po yan, nakaratay. Hindi po yan makalakad, hindi po makakaupo. Iisipin nyo na, minamahal. Ultimo yung kutsara, hindi na po niya kayo hahawakan yan. Sinusubuan na lang po namin yan. Halos mata na lang gumagalaw. Naglubo na yung minamahal, nagmamanas, yellowish. At doon minamahal na yung buhok niya, bigit sa taon wala na suklay. Pinagsuklay namin minamahal. Hindi lang 200 na koto makukuha namin. Ang sabi ng kapitbahay ko, yan na yung kutas, yung malapit mamatay. Kasi ito naman kapitbahay ko minamahal. Palibasay, nasa loob kami ng kampo nakatira. Mga kapitbahay ko, puro sundalo. Sabi niya, Chip, mabuti lang yung bulati, hindi marunong pumirma. Kung marunong, bulati lang nila pirma sa asawa mo. Sabi ko, wala akong magawa. Ginawa namin lahat. Ngunit minamahal, unang panood pa na namin sa television. Grabing himala na pinag-usabi sa amin. Hallelujah! Isipin niyo, minamahal. Sinunod namin, magsabi natin, mahal pastor, lahat ng may karamdaman, dahil sa harap ng television at hawakan. Ang beloved wife ko, di mamakalakad yung minamahal, nag-isapuan. Hindi na namin yung upuan sa harap ng television. And then, sinunod namin lahat, anong sinasabi. Ang himala ng binamahal, una palang araw, aking beloved wife, nandiyan yun, witness, nagpatutukan nila yung pangalawa. Nagpasubo. Hindi ayaw ng pasubo. Gusto niya kumain. Siya na po magsubo. Nahawakan na po yung kutsara. Yung baso nahawakan na po yung bego. Posible. Ganun minamahal. Grabe yung, nandun po yung doubt ko. Pangalawang araw minamahal. Nanood po lang kami. Alas 7 pala ng umaga, nag-abang na kami sa television. Alas 9 yung gawain. Alas 7 minamahal, nandun kami sa harapan. Inihintay na namin. Pangalawang araw minamahal. Grabe himala. Dahil po, nandun yung halos maligo siya ng pawis. Hindi lang 2-3 tuwalya na babasa, binipigat po namin. Dahil yung pong tubig sa katawan niya, yung manas, naglabasan lahat. So gumaan yung pakiramdam niya. Hallelujah. Sabi ko, totoo. Buhay ang Malpinong. Hallelujah. Totoong propita, totoong pastor. At hindi ka lang pala pastor. Dahil ako dito, buhay po ko sa inyong patuto. Yan po ang reality na nangyari sa buhay namin. Bilang isang sundalo, basta-basta paniwala niyan. Hindi ko, pag nag-share sa akin Bible noon, galit po ako. Lalo yung mga kamag-anak ko. Ngunit, minamahal, pangatlong panood, duty pa ko, pinatawag ko, emergency, pinatawag ko sa opisina. May operation po kami. Chef, may operation, tawag po kayo ni commanding officer. Sige po. Pag-uwi ko minamahal sa bahay, ang pinagtaka ko, kinakabahan ako, pagpasok sa bahay, wala na yung beloved wife ko. Sabi ko, saan kayo napunta? Baka nila sa hospital. Nag-isip ako minamahal, kasi sirado po ang bintana namin, kasi pag di namin sisirado na yung bintana namin, pero kapintuan, yung mga kapitbahay namin, mga marites ba sa ngayon, sisilip siya niya, nasiraan na yung sundalo kapitbahay natin. Dahil nasa television ng papagamot. Kung naman minamahal, isipin natin mabuti. Kung talagang, kung naman, imposible. Ngunit, wala pong imposible sa mahal Pinoon. Hallelujah. Dakila, buhay ang mahal Pinoon. Doon ko napatunayan minamahal. Dahil po, pagdating ko sa bahay, wala na po ang aking pinawid sa loob ng bahay. Yung pala, nasa labas, naglalakad na. Isipin nyo, 1 year and 7 months, di po nakalakad, nakaratay po yan. Sa 3 araw namin panood sa telebisyon. Imposible mo makalakad. Ngunit wala imposible sa mahal Pinoon. Dahil po,
Sa unang dalangin natin ginagalang mga pastor. May totoong pastor, may totoong propeta na Amen. Hallelujah. inalakad ng aking pinamilya. Kayo nagpatutukin ng pangalawa, tumayo ka naman para makita yung mga nakita. Tayo, ni Islam po. Patunayan natin. Buhay ang mahal Pinoon sa gawain ito. Hindi mahal karapat dapat minamahal sa dako na sa buwangga. Ginamit po kami doon bilang adult choir nung nagkaroon ng gawain doon. Kahabagan po ng mahal Pinoon hanggang sa ngayon. Beloved wife ko, sa dako ng Mindoro, ginamit pa rin. Adult choir. Since 1996, kahabagan po ng mahal Pinoon. Kaya minamahal, ganun na lang po aming pasalamat sa mahal Pinoon. Di namin, paano pasalamatan ang mahal Pinoon sa pangyari? Dahil imposible. Ngunit, pula po imposible. Dahil po, nandiyan po ang panalangin natin ginagalang mahal pastor. Dahil ang aking pastor na Uncle Minmal, na sinabi ko sa inyo kayo na-convert po yun. Nandito na po sa gawain ng Jesse Bruce. Pinagpala po Minmal. Dahil napabilang na po siya. Isa na po siyang preacher sa dako ng Sambuanga. Kaya yung tauhan niya Minmal, sa hakop ng UCCP, sabi niya, Pastor, iwanan mo kami dito. Di gusto niyo sumama, di sama tayo. Minmal, ganun. Sumama po. Niya akong mga loved ones, naniwala po sila. Nandito ang totoong gawain ng Balpino. Amen. Hallelujah. Aking beloved Lulu, piluso po yun. Dahil po yun nag-isa ng reliyon. Kabagan nun, nasib po sila minal sa gawain to. Sabi niya, yan ang totoong gawain. Dahil po, totoo nilang isa na Balpino natin mahal pastor. Hindi pastor-pastoran minal. Totoong pastor na ating pinakamahal. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Kaya mapalad po tayo. Lalo na sa mga ating mga kapatiran. Mapakapalad po natin na pabilang tayo sa gawain ito. Wala ka nang makitang gawain kagaya nito, binaban. Dahil po, ako, napaka-pilosopo po nung araw. Ngunit, nakamtan po namin ng pagpapala. Nandiyan ang mga anak ko, nagkaanak na. Kabagan, nandiyan pa rin po. Kinabagan po ng mga Pinoon. Nandiyan po yung isang anak ko na youngest na galing po pa Mindoro. Nandiyan po siya minamahal. Isa po silang witness. Maliliit pa po sila, umiyak po sila. Paano pang pumamatay si mama? May kulang akong magawa. Ginawa ko na lahat. Hindi na magtampo sa akin yan. Kung sa Bisaya pa, hindi na magbahay sa ako. Ginawa namin lahat. Ngunit, napakadakila, tinawag kami sa gawain nito. Totoo gawain ng mga Pinoon. Kaya minamahal, meron pa kong idagdag minamahal. Pasensya na po kami, medyo ang oras natin, pero itong nakarang taon, minamahal, ako may victim ng stroke sa dako ng Mindoro. Dahil po, over fatigue ang finding sa akin. Putol yung isang ugat ko dito, minamahal. May blood clot dito sa likod. Kaya nung CT scan po, talagang positive. Ang sabi natin yung kilala ng mga sa dako ng Oriental Mindoro, kilala yan. Dr. Labagis, siya pong specialist ng neurologist sa dako ng Oriental Mindoro. Namangha po siya sa nangyari sa akin. Sabi niya, sa tandaan ko na ito, sa iyo lang nangyari. Dahil po minamahal, nagulat siya, sabi niya, after 1 week, balik ka. Ngunit wala pang 1 week, bumalik po sa kanya. Dahil po, sa unang dalagin, mahal pastor, tumawag po ako sa ating mga beloved children. Nandito po ating beloved Minister Phil. Siya po, nandito ngayon. Siya po nakareceive ng call namin na baka po prayer ako na mahal pastor. Right, pagtapos ng araw na yung minamahal, nagulat. Lahat. Bakit? 5 araw pa lang, ako yung nakalakad na tuwid na po. Amen. Nung na-stroke Hallelujah. ako minamahal, di ako makatayo. 2 ang magalalay. Buhay, nandito si Brother Malong, youth choir, ng taga Mindoro. Isa yan nagkasi sa akin. Hindi po ako makatayo pag hindi ako ipatayo. Yung bibig ko minamahal, tabi. Di ako makainom ng tubig pag hindi istro. Hindi ako makakain. Hindi ako susubuan. Lugaw. Hindi po hindi yung hard. Ganun ang nangyari sa akin, minamahal. Ngunit, dakila ang Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi ko, hindi po ako nag-question, minamahal. Sabi ko, mahal Pinon, kung kailangan gabitin po ako sa gawain, hindi ko karapat-dapat. Nandito po ako, mahal Pinon. Dugtungan po aking buhay. Taon ako nagkasala kung saan ako nagkamali nagkasala, mahal Pinon. Sa unang dalangin, mahal pastor. Amen. 5 days, minamahal, bumalik ako kay Dr. Labagis. Nagulat siya. Sabi, ano nangyari yan? Hindi pwede mangyari yan. Ito yung X-ray result mo. Paano nangyari yun? Parang nag-isip siya, minamahal, saan naman naman reliyon mo?
tinanong ako, sabi ko, member lang po ko, Doc, ng Jesus Miracle Crusade. Ano? Miracle Crusade. Totoo yan, miracle. Naghimala ang Panginoon. Yung alam namin, pinag-aralan namin yan. Ngunit, pag ang Panginoon ang gagawa, wala na kami. Siya po ang dakilang manggagawa. Kaya, sino bang di mo pasalamat? Na-stroke pa ako. Isipin mo, napaghirap. Witness mo yan si Brother Malong. Hindi po ako makapunta sa CR. Grabe, napakahirap. Ngunit, walang imposible sa Balpino. Ito buhay na patuto sa inyo. Wala pa akong gamot, ininom. Napakarami yung resita ng doktor. Inumin mo yan. Bilang 10 taon, bago ka makalakad. Bago ka makakasalita. Ngunit, wala yung posibilidad sa Balpino. 5 araw pa lang binmal ako yung pinalakad sa Balpino. Amen. Hallelujah. Malaya pong nakapagsamba. Hindi to sa iyong harapan, miniman. Buhay na patuto. Alala sa mga baguhan. Hindi po kayo nagkapagmali. Nandito po totoong gawain ng Balpino. Amen. Hallelujah. Kapalan. Sipin yung bilang. Kaya, hanggang ngayon, miniman, di ko, paano pasalamatan ng Balpino? Kaya, hanggang dito na paminaman. Kaya lahat na papasalamat, papuri, tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus lamang. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpak po natin ang ating kamay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, Praise the Lord! Praise the Lord! Kapuri-puri po ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng mga minamahal. And narito po ating mahal na kapatid, our beloved sister Imelda Tejada. Siya na po huli magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, ay tanging sa mahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako po'y bumabati sa ating beloved Honorable Pastor Weldes Rada Almeida at sa pag-alaala po sa turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Linus C. Almeida. At magandang hapon din po sa ating beloved children, sa ating pong beloved Minister Philmore and beloved Lods, and beloved baby Jider and baby Gavin, and beloved Paul, and beloved Cyrene, and beloved baby Yana, and beloved Kim. Praise the Lord, hallelujah. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na nakarating po kami dito. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ng mga himala at na ibinigay sa amin ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, ipatutuo ko po sa inyo, yung beloved husband ko po, last 2017 po, mga minamahal, namamagana po siya. Kailangan na niyang i-dialysis. Pero kami po ay nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Nag-leave po siya sa kanyang work ng 6 months, whether makabalik pa ito siya sa work or hindi na. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nag-fasting lang po kami that time. Almost 3 months po kami nag-fasting kahabagan ng mahal na Panginoon. Pagbalik po namin mga minamahal, sabi po ng cardiologist niya at saka yung sa naghawak sa kanya ng mga doktor, nawala na po yung bara sa heart niya, mga minamahal, at saka yung kidney niya, minamahal, 13% na lang po yung gumagana. Pero nung time na yun, mga minamahal, after namin nag-fasting, tumaas po, mga minamahal, hallelujah, na-issuehan pa po siya ng fit to work, kaya nakabalik siya sa kanyang work. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po talaga ang prayer ng ating beloved pastor. Hallelujah. At sa pagtatapat po sa pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah. More than 5 years po na dinugtong ng manap yun sa kanyang buhay. Alam niyo po, mga minamahal, mahipag po ako na doktor. Hallelujah. Ang sabi ko po sa kanya, 2017 until 2022, mga minamahal, walang gamot, hindi nagdialysis, imposible nga aabot pa siya ng ganun. Ngunit tunay pong kapuri-puri ang kapangyarihan ng manapay ng Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din sa mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, ay yung beloved panganay ko po. Nung time na nagbubuntis po ako,
Siya po ay na-overdue na, mga minamahal. Ngunit hindi po ako natakot. Ang sabi ng OB-GYN ko, kailangan na akong i-cesarean, pero hindi po ako pumayag. Ako po ay nagtitiwala sa mahal na Panginoong Jesus. Nagpa-counsel po ako sa ating beloved Mama Dear. Ang sabi niya, anak, anong kaya mo na mag-fasting, mag-pray, gawin mo, hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal. 2 days lang po, 2 days ko lang yun ginawa. Tunay pong hallelujah, praise the Lord. Normal po yan na ipinanganak ko, hallelujah. Thank you so much, Grace Jesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay pong napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. At patutuo ko din po mga minamahal sa pangalawang anak ko. Mayroon 4 months old pa lang siya noon, mayroon na siyang bronchopneumonia, di ko po alam. Ang sabi ng PGN niya, kailangan na agad-agad i-confine. Sabi ko, Dok, babalik na lang ako. Lahat ng babayarin dito, pakitutan na lang po, sabi ko. Hallelujah, praise the Lord. Ginawa ko po mga minamahal. Inilagay ko po yan sa tithes and love offering. Hallelujah. Simula noon hanggang ngayon, 22 years old ng aking beloved daughter. Hindi na po yan bumalik dahil po yan sa prayer ng ating beloved pastor and beloved children. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po talaga mga minamahal. Hallelujah. Totoong-totoo talaga ang gawain ito. Hallelujah. Praise the Lord. At mga minamahal, sabi ko sa mahal na Panginoon, wala pa po akong baby na boy. Tunay po mga minamahal, pinagkalubuan po ko yung bunso ko, baby boy, 18 years old na po ngayon sila lahat. Simula nung pinanganak hanggang sa mga oras na ito, hindi po yan sila nakaranas ng ospital at ni kahit isang gamot. Hallelujah, salamat sa mahal na Panginoon sa magpagpapala. Hallelujah, at pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoong Jesus na nung nag-church anniversary po sa dako po ng Hong Kong, mga minamahal, nakarating po ako doon. Bangabat may mga hadlang, mga minamahal. Kahit naiwanan ako ng eroplano, pero kahabagan nakarating pa rin ako ng maluwalhati doon sa dakong Hong Kong hanggang Macau. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Ang lahat po ng kapurihan at pagpasalamat ay tanging sa mga na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Siya na po huli magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating mahal na Panginoon Jesus lamang. At